Mayadayad gid nga kagahan, good morning! Magandang umaga, maayong aga. Welcome sa ating pagpatigayon kang Ugyon Kapihan Part 1. Pangapitan nyo, mainit-init na kape. Kaupod sa inyong bakiro, Buboy Surungon Sukal dito kag sa technical side ng Gilberto Aldel. Mga dulong kita ka mga informasyon, pahibalo pahinomdom kag mga balita nga may kalabutan sa ating himakas pag sinarayo matag adlaw. Talad Agosto 7, 2025. Wibis nga adlaw, may klase, may opisina gani. Oras natin alas 6:20 rin, bangon-bangon, manghimos rin kita. Good morning it sa ating mga ginikanan na naghahanda sa pamahaw sa mga estudyante natin. Nakaparigos rin, kapanghimos rin kamukang kwarto nyo, pangmilo habol kag mga moskitiro kag ulunan kag banig. And of course, may klase talad, di na kamo malate. Good morning man sa transport sector natin, mga tricycle drivers, at mga jeepney drivers, may lang nga aga. Dyan lang gid ang inyong yuhum-yuhum, smile, and the world will smile with you, Halong lang sa pagbiyahe-biyahe. Kagano bala, mga importante ng mga informasyon nga dapat natin tamdan sa tulad nga adlaw kang Webes, dasig lang kayo na adlaw ba? So, nevertheless, ang ating pinakahanggad nga balita tulad or issue kang concern, amo ang kabahin sa Metro Pacific Water, Metro Iloilo Pacific Water kag MIWD, kung ano ron bala ang sitwasyon, kang aton nga tubig kahit isanda kanya amo man diyan ginano ni President Bongbong Marcos sa zona, ning tawhan, di anong ron katuig, ano bala ang mga bagay nga mahambal natin nga dyan rin sa Metro Pacific o kung nasustener bala ang supply katubig. Ito gatubod na tubig nyo tlad kaya sa banwa kasi ito baraka ina mga 5:30 nagatubod roman tuod, so ano bala mga windows why na magyako na post na kinabalaan din natin pero may bay i-post man ninyo be kung ano mga inuras nagauntat tubod kung nagatubod ang tubig nyo sa inyo area of responsibility. Hilam-hilam lang yun, patawagan nyo pa sa call center nyo, hindi makasabat na namura mga pinalangga ko amo dyan kakulangan kang serbisyo publiko kung ayaw madulong o masustiner ang supply katubig sa sulod ka anong katubig matkin sa informasyon lang kulang-kulang gita na kamuhaw na ano man na nga multi multi-billion yung klasik negosyo, ay why get bit sila o isa may advisory sa kanya due to high turbidity levels something affecting our bulk water supply will be limited August 6 si tiratag human ra dya, apektuhan naman gyapon ng turbidity nga dyan nga anam katuig way gihapon rani way gihapon ng tiga explanasyon nga makauran-uran way dahil nag-uran lubag raman tinano bay nano naman nga August 8 may scheduled power interaction August 8 and 9. Sige, basahan natin dyan ang scheduled water interaction. Nabulig kita, so amo dyan mga pinalangga ko na kulang-kulang man ang inyong serbisyo, no? Dapat nga tawag natin
may epekto man kay gidetali kang Metro Pacific Iloilo Water ang multi-billion plans amid calls for faster result, no? To secure more reliable, sustainable water future sa Ciudad kang Iloilo. Ciudad ng Iloilo, ha? Alin sa roadworks, total pipe replacement, upcoming desalination, advanced treatment facilities, details how it's answering call for faster lasting result. Sa anong matuwing ito? Anong matabo ba? Ha? Ang mga ongoing projects na include 5.5 billion. Maka mo, binilyon desalination project sa Barangay Ingure. Ha? May 65 MLD capacity by 2027. 400 million modular treatment plants using advanced filtration. 1.3 billion pipeline replacement and leak reduction program for 2025. 2.4 kilometer pipeline activities sa City proper, Mabini, Delgado, Quezon Street. Over, pirara dyan ang mga KLD, yan yung na-mensionar, pirara dyan yung Kutkutan, balik Roman Gyapon. Over 17,000 leaks repaired and 20 kilometers of old pipelines replaced since 2020. Amo dyan mga pinalangga ko, pag-address ng MPIW water changes to its 11 billion worth of infrastructure project. Sugod lang. Sugod pa lang. Di ba? Ay, amo dyan mga pinalangga ko ang masakit, no? O nananaw, gid bala. Ang pinakasimple lang kanya, tawila kami schedule ka mga water interruption. Kaya ang ikadua nga rason nga nung ang turbidity, na tawag natin lubog ng mga tubig na ginasupply nyo, sige manggihapon. So ang source of water natin hindi safe. Amo dyan mga pinalangga ko, kulang-kulang gihapon, no? So amo dyan kamaturan nga waay pa ma-address sa sulod na kaanong katuig. Sige manggihapon. May schedule power interruption kada adlaw kan August 5 Santa Bara, ano oras niya? 8 AM to 5 PM. August 5 ya. 1 hour both waters were reduced is low water production due to emergency maintenance repair. Emergency repair maintenance naman diya. So, amo dyan mga pinalangga kung daw hindi makasarang ang Metro Pacific Iloilo Water sa pag-sustainer ng serbisyo ng mga dulong tubig sa ating sa Iloilo. Ang sultad ng Iloilo nag-imo organic ang atang water supply na may asinsuro man. So, kabay pa, nga masabat dya sa lalong madali nga panahon, hindi makalagasaw, no? Hindi makalagwas. Okay. Leaky pipes mo magyapon dyan nga problema since pagsugod nanda nga nakabuol sa kang kwan basta tulad ba igihapon. Nanurong anong katuig ka rin dyan. Huwag paghihapon mahuman na mudya. So, kabay pa, no? Nga matigayon dyan. Hindi na pagrason ng iba. Pag-apply ka senior citizen discount for a 5% senior completed accomplishment form, proof of residency, official senior citizen affairs ID, official receipt of MPIW water bill, special power of attorney prepared by the senior citizen in favor of the authorized representative. In case the senior citizen is unable to process the application at the office. So, mo dyan mga pinalangga ko. Amo dyan ang senior citizen na ma-apply ta ka dyan. At tunanda to para ma-interview na yun. Sige. One of these next few days para makamuin-muin hanggang 5% oy ito lahat by da naman at sintos di may 5% ka o mga sintos na lang by dan mo medyo mga pinalangga ko
kailan sa 60% na nabuhinan ang non-revenue water, kaya hindi mga lake o kung kawat ng mga tubig, 47% alin sa 60% ng 2019. Ang 60% ng 2019, yalin ng 6 years ago, mong gapon, 60%. Lawa bala, anong track record kaya ginagawa? Why gid, no? Hindi garaman, contact number, faster customer assistance, ay pigado yun. Anyway, no? Sa ating balita niya, o kag sa Panay News, no? Good morning lang sa Panay News. At ang water reform, no? Tulad pa 6 years after, remains committed to the city's water security. Padayon ang anda pagtrabaho ka mga together with local stakeholders hasta mabulang long-term goal of delivering clean, reliable, equitable access. Water, isang turbidity, may pagyapon naman resolbahaw. Nga naman ang turbidity, rason-rason natin dyan. No? Explicar min ninyo. No? Mga pinalangga, kung masakit. Halin sa pagbulos ng dakang 2019, ang MPIW reported a decrease of non-revenue water 60% to 47%. Ma-reduce pagidya further sa 35% by year-end, recovering 15 to 20 million liters per day. No? Rehabilitation and replacement, anong katuig na dyan, the company project valued at over 11 billion. Istorya dyan, kuris-kuris pang istorya. Kung makita natin may nga serbisyo, mapalakpak pa pati kahit ko ko dyan, no? Ako dyan mga pinalangga ko nga, excuse me. Anyway, ang nabatian natin kinakaaga nga ang Malacanang, no? Para maproteksyonan ng local rice farmers from plunging palay prices. Ginorder ng President Bongbong Marcos ang 60-day suspension of all rice imported or imports sugod September 1, 2025, no? Sunod bulan, si Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez ginanunsyar the directive ang hapon following a cabinet meeting held during the President 5 days visit abroad dito sa India, no? The directive, after consulting with cabinet members and upon recommendation of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nagwa dyan ang suspension on the onset of the peak harvest season, and it's intended to prevent the flooding of the market with cheaper imported rice, which local farmers blame for depressed buying prices of palay. Right now, ang decision is to suspend ang tanan nga rice importation for 60 days. Para nga ang local nga mga rice production or rice produced amuran ang mabakal o bakla natin, no? Pwede hindi kita makakontest kito mas barato, hindi mo na may taripa ang mga imported rice. Okay. Anyway, so kabay pa, no? Kabay pa nga matatigayon din ayon ora mismo, oras alas 6:33 na, no? Sa padayon natin pangalagad. Ano naman ang mga importante nga kwan ng mga balita. Uy, may bulkan nga lupok sa Russia, sa sulod ka more than 500 years, no? Sa far eastern Russia, first time in more than 500 years, the tawag na danga Krashin Ninikub volcano sa Kamchatka. Nagbuga kang ashes or ash flume
mga 6 kilometers high kang Augusto Tres ag di man nagatres sa population area. Another large bagulang natin ang saksiyan to ang hanggad nga earthquake sa Russia diyan sa may Kamchatka kundiin tsunami warning area sa mga nakalain-lain nga lugar sa bilog kalibutan napiktuhan man hasta to sa Hawaii makan mo prayer no. So anyway, ang last recorded crash ni Niku volcano eruption sang 15th century pa darara sa pagulag sa dalam lupa kan Sapka Peninsula kag kuan na disalign siguro mo ra nagka-alboruto rason sa pag nupokayhan kang bulkan no. Ang Kamchatka Peninsula diara well within the Rings of Fire, Pacific Rings of Fire. Ha? Alright, oras natin alas 6:35 sa gihapon. No, ang aton pag atod kaninyo ka mga impormasyon kabay pa no ang inflation natin makontrolar ya at sa yan matap yang mga oil reserve oil sa extract ya sa Pilipinas sa West Philippine Sea para tanan-tanan sulbad yang nabatsyag nga problema kang Pilipinas sa ekonomiya kag punduhan ang healthcare insurance universal healthcare ang ekonomiya natin, no? Makadugang trabaho para sa mga Pilipino. Okay. Nevertheless, no? So, dugang natin ng mga informasyon, mga pinalagda ko, ha? Sa ating traffic, no? Accomplishment report namin yung traffic kaya hindi nagahambal ka mga accomplishment report nagda alin sa July 1 to July 31 diyan nga kampanya di ang white helmet amo gihapon ng pinakaraka ng mga violasyon sa Banwa 59 disregarding traffic sign counterflow amo niya 14 why nagadara kang ORCR 12 mga drivers nga wala lisensya 47 Municipal Ordinance number 95052 expired registration pulo modified tampered muffler open pipe 4 improper driver's license 7 obstruction 7 out of route isa kag overloading isa no so amo mga pinalangga ko kapin 164 ka mga violators no. Ang mga pending niya, 25 pa. 139 million ang na-settle. Kali ng July 1 to 31, helmet kayapon. Katig-agit kang ulo ninyo, hindi mo mag-helmet. No? Tinamad-tamad, kamuti, pasikat. Amo dyan mga pinalangga, kung may layig dyan nga rule, hindi lang kung manual sa bara, bilog na kalibutan nga ni, no? Suksok kita helmet. Di, anong kita pa angas-angas lang kita, astig lang kita sa amon dyan ang sistema. Kamuti lang driver eh. Anong ipabugal nyo nga kamuti driver ka mo? Ha? Natawaan nyo tig risgo? Especially kung may mga pamilya ka, mga kabataan mo, mga aksidente ko, natin nilayo ran, may proteksyon ran para maamigan natin kung galingan ang pamilya. Batinggilan, gito, suwaay lang, no? So, gani ang hindi pagsuksok ka helmet niya, nami, di dyan ay buga ang ulo nyo sa asfalto mo. Ha? Suwaay lang bahala, no sa atin kalibutan, tanan-tanan kita, mapatay ba lang, din pagtunan, pero samtang nga buhi kita, himuon na tanan-tanan nga pamaagi, mga proteksyon sa atin kagalingan, kay ti, yun buhi, gani kita, kay may misyon, o kung may katuyuan ang atin pagpagkabuhi sa kalibutan. Luwas sa atin pamilya, luwas sa atin isip pareho, silingan, no, ano be ang purpose kung imo nga nabuhi pakaw, ha? Na pwede mo lang ta iba gani niya nakaramatay lang na
batang-batang lang sa dalam kang sirisa. Ha? Ba kaluluoy mo itong mga OFWs na. Nagpauli rin. Ha? Dara nga nakuha nalin sa Middle East. Ahay, way kabots balay da, inatake. Diya pala sa sarakyan, binuntuan, bigyan ng ginawa. Kaya mo na pala, kung ano man ang ating paghimakas, to may 35 mil gito nga, kuha na, Kia ha, basitisado ka. How many sa tababaranan na, ginabaligya yan, Kia nga auto, 35 mil lang, running, expired lang ng paano, at hindi mo na mapanta na, marinyo. Hindi ka karan? So, bakal ka motor mo? Ha? Hindi ka basa ka oran? Na, Kia dyan nga auto tapos na kay former SB Rudy ko ano? Surungo na ang karan na style. Ngayon ang Kia mo. Anyway, wala lakas-langas lang ko to kay ang social media nga dyan, online buy and sell, ginagamit na dyan natin, no? So, amo dyan mga pinalangga ko, mga binilyon talad sa liwat, ang pagba nga informasyon ng Metro Pacific Oil Water para nga masabat ang mga problema na away na masulbad sa sulod ka anong katuig, ng liligad, di ano naman niya, daad sa isa lang katuig kung duwa katuig, sold run, ha? Sa anong katuig, why naman sulbad? Dalhin sa isintay ay 60% to 40%. Nagmubo sa 40% ang mga non-revenue. That means na may mga leak abi, tubig na nadura, ay mga illegal connection. Sa tulad ka, schedule, kwan masanda kang announcement, masanda kang labag ang tubig, turbidity. Ay, hasta tulad, ay pagyakon, tawag nga, kwan, may schedule of water service interruption sa bilog na area kang San Miguel except Barangay San Jose. Na? Installing flow meter and variable frequency drive in one of the pumping station in San Miguel. No? From 9 p.m. to 4 a.m. Timid kay gabi. No? Sige. So, medya kami gabi. Kita nga kwan. Alright. So, iba pa ngayon ng mga informasyon kang water power advisory naman. Kuryente. No? Power advisory. 11-hour power interruption scheduled to affect parts of Iloilo sa Sabado, Agosto 9. No? From 6 a.m. to 5 p.m. Diya, nanangad sa correction of transmission line defects sa linya kang Santa Barbara, Mayag-Aw, San Joaquin 69 kilovolt lines according to NGCP. No, may mga depekto pa nga ay rason. The whole municipality of Balimudyan maapektuhan, Gimbal, Igbaras, Leon, Mayag-Aw, Oton, San Miguel, San Joaquin, Tigbawan, Kagtubungan. Portion of Maasin sa Barangay Linab, Punong, portion of Siwalo, portion of Siwalo, Sitio Ignaripay, kag portion of Aganan, Don Julio, CPU Centennial, Balabag sa may Avida, Montecillo Park Regency, Park Congca, Providence, Ibauan, Iyon Centennial, Lumina, Pepsi-Cola, Sabana, Lisandra, sa may Pandak, Centro Verde, Westville Subdivision, Dica Homes, kag portion of Santa Barbara, Hibauan kag Balabag, no? So power service interruption diya sa Saturday, no? Sabado, alas 6 aga tungtong alas 5. So pahibalo lang, no? Kung may mga mapektuhan kamo nga mga minabutang sa refrigerator, take the necessary precaution beforehand, no? Igyapag may scheduled for power interruption sa Domingo naman tanadya 6 a.m. to 12 noon in GCP magyapon dya, para i-isolate ang line connection PPC2,
69 kilovolt lapas 1 to Banuyaw transmission, no? Ang mapektuhan ng mga lugar amo Hangganan, Anilaw, Amparo, Cabugao Norte, Cabugao Sur except IMMS College School, Pangsangaan, Poblasyon, Tigom, Ongka 1, Ongka 2, kag portion of Santa Barbara, Cabugao Norte, kag Lupa portion, no? So sige lang dyan naka-kuan, naka-NGCP dyan, dyan di kalagasan ng karayatan, ha? May line, may defect, paged, may clearing, tatlong karason, paged, ha? So mudya mga pinalangga kung tas kita ka mga service provider sa kuryente kag tubig kay hindi malahutay, hindi makasustener kang anda nga sinumpaan, ha? Certificate of Public Convenience sa gitawan sa dating prangkisa na mga serbisyo publiko. Dapat kada brown out ka dyan, tawag dyan ng discount sa mga pumuluyo. Kaya expected natin dyan 24/7 na may kuryente. Dati kung waay ti kuryente sa kadlaw, pinaka-oras, ha? Iles na dyan sa kinasukot ng binulan o kung kinasukot sa kuryente, no? Ay, why gitig ba ang isag dyan ka mga kwanatan, mga board of directors, na ano man, daw ay mo kabatsyan karan, hindi nyo ay handan pwede nga ma-workout, no? Kaya diyan karan kapakita kung may accountability ang isa ka service supplier, tubig man o kuryente, na willing sanda, committed sanda sa pag tao kang insakto sa konsumante, ha? Di ba? Di ka mahadlag ka rin yan kung sige, pero ti-confirm lang ka brown out, pero lang kumuway ti tubig, di kulang-kulangin, ha? Hindi makasarang, ha? Ako kamo may hindi ngali nyo pwede mahimo sa slag kag muna for 6 years sa aton ginabasihan ng pagsugod, nag-bulas mag-supply sa tubig sa aton nga Metro Iloilo. Di ano ra karon ng estado may WD kag niya kang Halao River Multipurpose masyar ta to del sa Halao to multipurpose para maka-interview ta kag ano ra status ta to tara ka bunit. So yata sa damag to. Ha? Kadto ko yan nakaagi ko niya kuna tara akong multicab ko to kauna pa before the pandemic, no? Nakaadto tapos rin ka pandemic to away pa kadto ko to di last year bla tong yun nagurahan doon ng alaor di ba yung tiglibag fladar wala norwa na karan. Okay, oras natin la 6:47 ran mga pinalangga ko. 500,000 ang cash kang trailblazer na CB, ha? Namit niya ho. Padayon kita mga pinalangga ko, no, sa paglantaw kang aton nga mga informasyon, mga pihibalo, no? So sa aton gisa manwa kang sa tao para nano ang mga importante nga mga bagay, no? Magabukas ang aton banwa kang tawag natin nga public library, no? Yung National Library of the Philippines nagkipag-angat sa LGU Santa Barbara, ginbisita ng banwa, sa mga tiglawas gikan sa National Library of the Philippines bilang kabahin sa anda ng kapadayon nga kampanya sa pagpatuman sa Republic Act number 7743 nga nagamando, no, sa pagtukod sa public library sa bugos nga pungsod. Kaya pagbisita ang nagatuyo sa pagpasanyog kang kinaram o hibalo kag pag-inganyo sang suporta sang local government units para magtungkol sa pagpaswag sa mga pampublikong librarya o library, no?
di tulad tandaan digital rin. So mga libro ka dyan, pwede rin mabutang sa computer, digital ka mag-survey, ka mag-scan lang ka, no? Amor mo dyan, usot mas hardbound, tawag natin na physical yung libro, daw karan dyan, no? Nagluwas ka rin dyan ang mga hardbound, tantamount to, anay, makuhan kang moisture kaga, sobra kay init, mag-brittle ran, mabukwok man, ha? So, mga pinalangga ko, no? Kabay pa, kasigan diya nga mga patigayon tayon, kay ang library sa tagsa ka munisipyo, syudad, kag barangay na nagakilala sa importante ng papel, ang library sa pagpauswag sang literacy, no? Edukasyon o pag-angkat sang informasyon. Okay? Si Mayor Doc Dennis Superficial at ang nalangga na mayor na pamutyag na interesado sa pagsuporta sa inisyatibo nga ginakabig ini nga isa ka mapuslanong nga tikang padulong sa pag-uswag sa edukasyon ug kultura sa komunidad. Manaw ko muna sa elementary nga sa Central School ko na dyan, lamian mo ko rin mo. May planetarium. Pagtangla mo sa kwan, may mga planet na nangalibot-libot. Interesado, kitakin ka rin yan magsilaw, no? Dumduman pagkalibain ko kay Joseph kali ito ang nakabuel kang kwan na kayadan da pinturahan da. Namin, no, planetarium. Kan rin ka rin yan daan, kung may mga among aran library, may kwan mata, sky watching or may long telescope wala nga maglantaw sa kalangitan kang clear, cloudless night, no? Dapat daan, no? Okay, anyway, so Godspeed, no? Luwas nga ang pre-conference sa construction ng abattoir, o kung natin na slaughterhouse na ginpatigayon sa unang ligad ni Simana or Inadlaw, no? Di amo marang ginapaabot natin nga isa ka hanggad ng development sa ating banwa kang sa daw para nga kang buhay rin dyan ginaplano to sa previous administration pa ni Mayor Doc karing kayo rakat nagbabag ka to nagpangita pa ka magulupa para katindigan kay kuno kawa-kawa to ya sa may pungsod pero tinaprubahan ran kang national na inspection maran, no? So mo dyan mga pinalangga ko nga sigiran dayon kag makatulod ya sa pag-asenso man kang lugar to ya sa mga kabarangayan sa norte, especially dyan sa barangay Pungsod, no? Mga barangay Pungsod nga matigayon nga maka-avail kaya kang slaughterhouse ti naunahan kita kang uton dapat katundaan mo panahon kay kulang sa pananaway pananaw to nga ng mga nagulas ng mga opisyales sa pagpatigayon nangita pa sa natin lupa nga kundi ginabalibagan balabag o way pagsangayon ng mga pumulyo sa lugar ng ginatarget na lugar barahaan kay lawa bala pagtugat-tugar man way hindi man gihapon may muslan kay hindi ka ni Kobos sinamo okay, tulad pa lang, no? Pagkalin ni Mayor Doc sa first term na dyan run in place run pati laka ng mga talibagbag may mga talibagbag ginutok just for the sake na pagang kang asenso kang aton banwa pinili gani para makamulig nagtalibagbag pa na lain-lain ang utok huway man sa pagkatalibagbag huway man integridad ang mabuel natin kalanda huway gini imo sa nakingkoy na kay Kapin 382 ang as of August 6 ang gintalana kang Commission on Election nga nagparehistro, no? From August 1 to August 6 matapos niya sa August 10 Domingo para sa barangay kag Sangguniang Kabataan o kon SK election. Hambal ni Sir Glenn Gaso, election officer 3 kang Comelec sa Manwa,
Ang August 9 may sa 69 ka nagparehistro, 93 sa August 2, sa 68 sa August 3, sa 62 kang August 4, sa August 5, sa August 6 may 33 na nagparehistro. Di ang rehistrasyon nga ang ginpatikayon agod mga tawaan ni Gua ang mga new voters nga magparehistro malakipan sa mga 15 anyos at 18 anyos sa regular voters. Bukas ang opisina ng COMELEC Lunes, Tub-Tub Domingo, alas 8 sa aga, halin alas 8 sa aga, hasta alas 5 sa hapon. Ginabaton man ang mga aplikasyon ng luyag magpaidis sa pangaran o kon estado, koreksyon sa estado yan, single to merit, no? Koreksyon sa entries, base ko lang spelling mo, o kung hindi saktong spelling. Reactivation o malakip sa record, reinstatement sa pangalan sa listahan, transfer gikan sa foreign post pagkadto sa local kang pag-update sa record sa PWDs, seniors, IPs, ICCs. Apang wala ginabaton ang aplikasyon para sa local transfer sa registration card. So, nagsaylo ka, bibig barangay mo from Zone 1, nagagto ka sa Zone 5. Hindi pa pwede, no? May register anywhere program man ang American election sa capital region sa diyan ng Santa Barbara noon nga nakabase sa Manila ang pwede magpa-register sa malls, sa mga malls diyan sa Manila, no? Sa isingin tayo na iberan, wala na kita tiga panahon nga nabilin, ano kung idugang natin yung informasyon, ha? So, salamat gid sa inyong padayon na pag suporta ka at palatuntunan, no, sa mga sa atin ng mga nagalantaw sa live streaming. Okay, nag-start yung live streaming ta. So anyway, salamat sa liwat kag pamati kamo ginabitar ko pamati karon, no, sa ating musical journey sa hapon, alauna sa hapon tub-tub alas 5 pinasahi na programaran nga kita lang sa mga radio station giya sa Iloilo nga makadulong kaninyo all time favorites kag music variety santo ran sa ilog kang panahon basi magsobra ka init lain man ang tiplada ka music kon nagkauran-uran. Anyway,